tito mo, balik na ba sa offshore? Ando na ngayon. Transfer na lang. Uy, sama mo na ako pag ano dyan. So, yung absent natin, ilan? No? So, good morning sa lahat. No, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking mga followers, subscriber, baser, hater. Good morning sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Saka yung naniwala sa atin, diba? Saka yung mga product ng Good Choice on board ngayon, ingat kayo palagi, no? Mayroong namatay na ating mga kababayang seaman, ay very sad, no? Very sad, isipin na walang kalaban-laban ba, no? So, ilan bang Pilipino doon? Parang 21 Pilipino, isang Russian, captain yata yun, tapos 3 security guard escort. So, total 25 crew, no? Hindi man matawag yung 3 escort. Yung 3 escort, mga heavily, ano yan, firearm yan. Pero hindi ka obra doon kasi marami man yung umatak. May drone pa. So, condolence sa family, sa ating mga seaman na namatay, saka yung missing. Ilan ba yung missing? 15 yata yon missing. So, maliit lang ang survival, ano doon? Survival rate, no? Kasi pinasabugan. So, may tendency na injured ka. So, pag na-injured ka, pagpipistahan ka na ng pating, makalabas ka doon sa barko na lumubog, may sugat ka, pagpipistahan ka na ng malalaking isda. Ba? So, condolence sa lahat ng namatayan. Ano, on board pa kayo? Yes, sir. Ha? Ito talagang dapat, mga palaban ba? Ha? Mukha pa lang talagang palaban na eh. Yan ano natin. So, good evening pala dyan sa USA. Kay Kabalasak at saka kay M. Highwell, kay Iron Lady, kay sino ba yun? USA Pugi TV, Kuya Ken TV, no? Si Jory Montefrio sa New Zealand. Sino pa ba? Si Renan Mayoris sa Australia. Yan, si Joseph Magbanwa dyan sa Australia rin, no? Si Ma'am Chiri, yung welder, at saka Pinay Welder, at saka si Ma'am Pili Lacorte, yung may-ari ng Plug Line Placement Agency, no? Based in Australia yan. So kayo, pag nakapunta na kayo doon sa Australia or saan man kayo, o si ano pala, yung si Randy Vargas, shout out yan, Randy Vargas sa Denmark. May Gcash ka pa ba, Sir Ben? Nag-message ba sa'yo si ano? Wala talaga. Ano pala talaga? Yung totally amnesia, kaya dyan, maghasa ka ng ano yung barina, pansir natin sa kanila muna bago makaalis. Para hindi ma-amnesia. Ha? Chance natin na hindi ma-amnesia, si Russell lang siguro. Saan ba si Russell? Oh. Pero palagay ko, Sir Fred, minsan makalimutin din, hindi pa nga nakasampa. Ha? Hindi mo rin asahan yan? Hindi rin. Ay, depende na yan sa inyo. Basta ang sa akin dito, kung paano ko kayo tinitraining talaga, hindi lang skills. Hindi, number 1, attitude natin. Oh. Uy, shout out pala, Uwa Caraga. Thank you very much sa invitation niyo kahapon bilang isang member ng judges sa mga future. Ito yung congratulations in advance dito sa ating dalawang kapitan, no? Sa CBIS category, MOPIA, Model OFW Family Year Award 2025. Sino kaya sa kanilang dalawang kapitan? Itong mga aspirant na mga candidate at saka 3 mga engineer sa Landbis, no? Congratulations in advance sa inyong 3 o sa inyong mga winner. At saka yung hindi naman papala rin, congratulations din. At least nakikita natin yung ano ninyo. Yung hindi lang kasi business ang ano dito, kumbaga mayroon din kayong socio-civic, wholesome sa family. So yan ang ano diyan. Ito kasi ano yan, kumbaga pagkilala ba?
ng mga OFW, mga model OFW na nakapag-ano sa kanilang family, nakapagpundar, nakabigay ng trabaho sa community, bigay ng mga socio-civic, financial at saka yung tawag nito, tulong ba? No? So salo tayo dito sa mga good morning. Salo tayo dito sa no? Mga OFW, Model OFW Family Year Award. So kayo ang susunod kasi mga OFW kayo eh. 'Di ba? Unless kung dito lang kayo sa lokal, hindi kayo wala kayong tsansa maging mopya mopya candidate o mopya awardee. So hindi basta-basta yan. Pag dito ka lang sa regional winner, ibig sabihin, bibihira lang. Biro mo ilang seaman sa buong Caraga region, ilang landbase sa buong Caraga region nga ng mga OFW, o ilan lang ang nila. Hirap pa hanapin yan. Good morning, Sir Boy. Oh, ito. May Sir Boy? Coffee, tsaka kwan. No? Uy, wala pa akong... So yan natin. Congratulations in advance sa mga future Mopia. Last year, yung nanalo from national, NCR, Capital Region. Hindi basta-basta kasi makalaban mo dyan, mga kapitan, chief engineer, kapitan. Karamihan kasi mga kapitan. Kasi sila man yung makapagpundar. Malaki man sahod, sila makapag-unang pundar ng mga, kumbaga, business. No? Hindi kagaya sa atin, pag hindi ka, talaga, welding rod lang talaga, upos ng welding rod ang maiipon mo. Pero diskarte na yan, Rodriguez. Hindi pwede pa patay-patay. Talagang diskarte talaga. Hard work at saka mayroon kayong dream big. Bakit kailangan natin mag-dream ng malaki, Mr. Paul Kuna? Bakit kailangan natin mangarap ng malaki? Para mo porsige tayo, sir. Gaya copy paste ka lang eh. Talagang na yan. Bakit Majus? Kailangan talagang mangarap tayo ng malaki. Taas ang imuhang mabot. Oh. Inspired. Ito kaya si Usi. Bakit kailangan natin mangarap tayo? Katulong pamilya, sir. Katulong sa pamilya. Tama ba Bakit mangarap ka ng malaki? Ano pangalan mo? Joanny. Bakit kailangan mangarap ng malaki? Kalingkawas pagkatulisan? Magkalingkawas sa kapobrehon, di ba? Yan mga dyan. Kasi kung maliit lang yung pangarap, hanggang dito ka lang, magka-bulyaso-bulyaso, di, maliit, masyado na. Kung doon ka, di magka-failure, di at least nandito ka sa mga 70%. Pinakamaano pa rin yun, 50%, at least medyo mataas pa rin. Di ba? Ganyan yan. Wala talaga ano pangarap nyo kaagad? Una, makasampa. Ngayon, pag nakasampa, naka-abroad na kayo, ano na masunod na pangarap ninyo? Di ba? Anong ipon? Kwento o pera? Dito. Halika dito, ano mo dito sir, kabila. Kuha kayo ng upuan doon. May upuan pa doon. Pakilala muna natin, Tiano. Tapos na ba to? Talaga. Kalimutin na talaga ako, pare. Sinong nagpa-shout out Yan. Si Ask Gloren Mantalaban. Shout out. Good morning dyan, sir, sa iyo. Saan man kayo sa Pilipinas. Meron tayong darating from Bohol. Bohol o Liti? From Bohol yata yun. No? Sino pa bang ng Bohol natin? Wala na. Darating sa bukas, Sabado. Sabado or Lunes ng... Oo. Matapos na sila ngayon. BT nila, di ba? Tapos graduate. Ano na kaagad? Siemens book. Oo.
So dito naman kasi, ito lang yung chance ninyo ba na ika nga makapunta sa ibang bansa para kumita ng medyo malaki. So ngayon, pag kumita na kayo, di diskarte na ninyo yan kung paano gagamitin yung pera ninyo. Diba? Yun lang naman ano na yan, simple. At least, after 5 years, 10 years, tigil na kaagad. Ito sila, ito mga engineer. Ay, ito isang kapitan nga hanggang ngayon, sumasakay pa eh. Ito, isang kapitan. Sumasakay pa. May mga ano siya, may farm, no? Poultry. Yung iba naman mga land based, mayroon na mga farm, karamihan farm. Mas maganda kasi ang farm ngayon talaga. Ha? Taniman nyo ng niyog. Yung mga maraming bunga na niyog. Dwarf. Saging. Papaya. Mais. Palamanan mo sa gitna ng between papaya at saka mais. Palamanan mo ng marijuana. Di malaking income mo. Ayos ba, Madyos? Ilan bang magagamit mo, consume mo sa stick? Wala, dito. Mayroon ako nakita na may upos ng sigarilyo doon sa pag mahuli ko kayo, pakain ko sa inyo yan. Dito, pag nahuli kayo, magsigarilyo, automatic, magkano ba? 500 yata? First offense. Tandaan nyo, So, dito pa lang sa training center natin, mayroon na nigarilyo. Tapos, itinapon nyo kung saan-saan lang yung upos ninyo. Ay ngayon, pag nasa Singapore kayo, automatic kulong kayo. 10,000 Australian o Singaporean dollar ang penalty ninyo. Sinong nagsigarilyo doon? Damputin nyo ba? Huwag nyo salaulain yung natin. Training center. Pag nagsigarilyo kayo, doon kayo sa tapat ng sports complex. Doon ba? Doon sa may mga doon, kinonstruct na convention center, doon kayo. Magpausok kayo na magpausok doon. Ano ba makuha nyo sa usok niyan? Di pa kayo kontento sa usok ng 6011? Libre yan. Bigyan mo isang karton. Sinong manigilo, Sir Fred? Bigyan mo ng 5 kilos. Walang tigil yan. Itali mo yung ulo doon sa may positioner para hindi makailag sa usok. Disturbo yan nagsigarilyo, tapos yung kasamahan mo din nagsigarilyo. Yung kasamahan mo ang unang mamatay. Wala ka nga ibili ng tamban tapos bili ka pa ng sigarilyo. Diba? Ipunin nyo yan. Pamasahin nyo na yan pag nag-apply kayo sa Lunita, sa Kalaw. Okay, so mayroon na tayong welding rod, Sir Fred, mayroon steel plates, no? Foreman, asan si Foreman? Wala. Ikaw, sinong partner mo doon na welder na mo? Sinong kasama mo? Sino bang welder na sa inyo? Wala. Ikaw lang magpili, Foreman, na mo? Project mo yan. Kasi sa barko, ganun din kayo, fabrication din yan. Advantage kayo pag marunong na kayo dyan sa mga fabrication. Hindi pwede sa barko na sabihin mo, mag-welding ka lang. Ikaw man mag-fabricate, ikaw mag-fit up. Ganon din sa land base kayo. Ikaw, kita mo si Sir Jory Montepreo, siya nag-fit up, siya nag-layout, siya nag-fit up, siya nag-pull weld, siya nag-QC, siya magbuhat ng minsan, ikaw pa magpinturan yan, spray yan, no? All around ka. Pero mo, laki-laki yung company, ikaw lang mag-isa o dalawa lang kayo. Langanin man, yung manager mo, yung may-ari ng company, ang papinturahin mo. Kaya, multitask. Kapag na kayo kahapon, pipe fitting. Asan yung drawing ninyo? Kailangan may drawing. Mamaya, sabihin, pag nandoon na kayo sa barko, Sir, paano ba ito mag-layout ng elbow? Sa isa kayo kung paano mag-layout, mag-drawing kayo. Kailangan marunong kayo magbasa ng drawing at saka blueprint. Peter. Hindi pwede yan na hindi ka marunong. Welding symbol. Ano ibig sabihin ng 60?
Sa first two digit sa electrodes. Ano yan, Mr. Madus? Ha? PSI, ang sunod. Paul, ano yon? Third digit. Ano yon? Nakapipis ka na naman talaga. Yung pangatlong ano ba? Pangatlo. Characteristic, sir. Ala talaga. Ha? Position, sir. Mga position na O yung last digit. Louie, Clupy, last digit. Patay tayo dyan. Hindi ata ito natutulog ng maaga, Sir Fred, sila. Puro Devil's Game. Sino bang naglaro ng Devil's Game sa inyo at saka scatter? Wala. Pagdating sa interview, wala na kaming maano dyan sa inyo, ha? Huwag nyo na kaming tawagin. Kasi karamihan, lalo na pag mga yung chief engineer nakaupo, nakapag-aral ng welding. Ha? Oo. Mayroon yan. Marami yan. Paano mo pag-compute ng amperahe from flat to vertical? From vertical to overhead. Computation. Research niyo yan, ha? Sabado bukas. Paano mag-compute? Wala na. Patay tayo dyan. So may oxygen pa tayo, Sir Fred. Oh, bago lang yan. Isang araw lang yan diniliver. Ay, yung gas welding na yan, kaunti lang ang oxygen maubos niyan. Ha? Unless kung leaking yung ano ninyo, na-check nyo ba yung gauge ninyo? Yung hose? Wala. Ha? Walang leaking. Oh. Kasi hindi basta-basta yan. Hindi maubos basta-basta yan. Ako nga mag-gas welding ng isang sasakyan, ilang linggo yan bago maubos. Araw-araw yan, 8 hours a day. Ha? So, depende na yan sa inyong paggamit. Tapos na ba si Sir pag ano dyan? Wala pa. O, tapos bukas, Monday, ano ka na? Adi, meron palang Sabado bukas. Kasama siya sa ano? Sa lecture. Wala ka bang ano Sabado, Sir? Wala? Walang date? Okay. Yung magsimba ng Sabado, pwede kayo magsimba. Hapon, di ba? Meron magsimba Sabado hapon. 70 Adventist, sino ba? Oh, ikaw, simba. Wala ka bukas. Oh. Merong ano, dati merong ano dito eh. Wala siya sa Sabado eh. 70 Adventist. Yung religion na Muryo-Muryo, sino dito? Wala. Dalawa lang pala kami ni Sir Fred. Sunday, simba kayo. Nandyan sa Catholic, nandyan. Iglesia, nandito. Dito naman sa kabila, UCPB. Ito sa kabila naman, beer house. Yan. Oh. Di? Simba umaga, pagkagabi, pasok sa beer house. Diba, Madjus, sanay ka dyan eh. Tawag na tawag Papa, at tiyuhin ito, asa na yung dalawa? Sabi ko, wala pa sir eh. Hala, papatay-patay itong dalawa. Dalawang araw absent eh. Oo, hindi. Dapat contact ninyo kung nag-uwi kayo. O nga, communication, importante yan. Eh, paano ngayon kung hindi ka nabigyan ng financial? Hindi ka marunong mag-communicate. Eh di ikaw ang kawawa. Communication. Nandoon na nga kayo umuwi, dapat dinalaw mo. O call, ayos na, marami na akong natutunan call. Di ba? At least matutuwa yung uncle mo. Ngayon, hindi ka umuwi ka, hindi ka nagpaalam doon, nandoon ka pala. Pumunta lang kayo sa road pass, girlfriend ninyo. Ha? Wala talaga. Okay. So, Sir Fred, ano lang muna, katingin yung steel plate. Yung mga mag-graduate na next month, iba, hiwalay kayo. Ihiwalay ninyo yung ano ninyo, yung plate ninyo kasi titingnan ko yan. Ha? Ukusan ito si Kuan, ay walaan pa. 1 month, 3 months pala to. Dito, ano na siya, nagbago na isip. Lugi ka man pag yun lang kukunin mo, lugi ka. Bandol ka na. Ha? All in one. O gusto pa kayo maglandbis. So. Diba? May pira ka maglandbis, tuloy-tuloy na.
Kasi next year, talagang ano na yan. Iba na ang training fee natin. Ha? Tingnan mo si Shrek. Makasampa naman daw siya ng barko kahit walang training. Kahit yung mukha mo lulubo yan, hindi yan makasampa yan. Ha? Kung wala kang abilidad, hindi ka maka-abroad. Ha? Okay, so ito, attendance nyo, very important. Tatlong piraso sa isang araw. Ha? Tatlong bisis ba? Tatlong ano yan? Tatlong papel dyan. Ha? Tatlo yan. At saka pag nag-signature kayo umaga, halimbawa alas 8, saka na kayo mag-signature dito sa alas 12 pag mamaya ng alas 12. Hindi yung isama na hanggang alas 5, nag-signature na. Ha? Alas 8, signature na hanggang alas 5. Mamaya, na-stroke ka. Ha? Di ba? O kagaya nung nag-apply ng trabaho. Hindi pa nga nakakapag-umpisa ng trabaho, nagkas-advance na. Paano yan? Nasaan ka kita na hindi pa nakapag-umpisa ng trabaho, may kas-advance na? Wala yan na mindset. Di ba? Pwede ba yan, Diyos? Hindi pwede. Kaya kakas-advance ka. Mamaya, pag uwi mo doon, nasagasaan ka, di namatay ka, may utang ka pa. Diba? O ito, pag nagtrabaho kayo na dito, huwag kayo magkas-advance, hindi pa kayo nakatrabaho. Ha? Sino bang mag-local muna bago mag-abroad? Wala, puro abroad kayo lahat. Oh. Mamaya, doon pagdating sa barko, kasasampa mo lang, sabihin mo kay Kapitan, Kap, kas-advance ako, Kap, kasi maganda ang puerto ngayon, Kap. Buang na. Hindi, may mga ganyan pangyayari. Pit, pahiram mo na, Pit, kasi lalabas ako ngayon. Ha? Kasampa mo na lang, tapos labas ka kaagad. Yan ang mga tao na wala. Ito, boson, totoo naman talaga yan. Diba, boss? Bagong sampa pa lang. Pagdating sa Puerto, sampa dito ngayon, example, Singapore. Pagdating doon sa tawag nito, Taiwan. Araw lang yan. Pit, pera mo na dyan ang $50 kasi lalabas ako. Oo. Lalabas mo na ako kasi mayroon akong ex dati dito. Wala. Talaga. Kaya, yan ang mga tao, magretiro yan. Kwento na lang ang natira. Gintong alaala ba? Ha? Gintong alaala. Ganun mo, kasasampa mo lang, gusto, lalabas na kaagad. Bugbuganay mo na, walang labasan. 5 months to 6 months, walang labasan. Lalo na pag tanker kayo, BLCC, isang kontrata mo, 9 months, wala kang labasan. Ha? Buang na kayo paglabas, ha? Ipon ang kwarta. Ha? Kaya yung mga galing na mga talagang ano yan, mahina ang loob, galing sa mga BLCC, ibang ano na yan. Iba ng ano nila, yung mahina ang ano, attitude, ang tawag nito, yung ano ba, yung pag-iisip, mayroong magkaroon ng tanker effect. Okay, so thank you kasi mayroon tayong TISDA seminar. Thank you guys. Good morning sa inyo lahat.